Good morning po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagbabalik po Billy Pascual, Autodesk Revit Tutorials. Topic number 15 po tayo. Ang title po nito is Pipe Segments and Fittings Routing Preferences. So mapapansin nyo po dito, sineset po natin yung slope, pero yung slope dito is naka-fractional pa. And then mapapansin nyo dun sa layout ng plumbing fixture is meron na tayong reference plane. Yan po yung magsisilbing guide natin mamaya. So dito, sineset ko po yung sa manage and then project units. Select po natin yung sa sloping and then percentage. Set po natin yung mga kailangan nating iset dyan, like yung mga English system or metric system, kung saan po tayo komportable or kung saan tayo mas kabisado natin yung project units para at least mas madali nating ma-recognize yung mga tubo, pipes or sizes kung saan natin mas kabisado. So, mapapansin nyo dito, meron tayong plumbing fixture na water closet. So, yung classification po ng water closet dito is wall discharge siya. So, dito sineset natin yung sa pipe size, then sa sloping niya, slope down po tayo. So, maglatag po tayo ng pipe natin. Yung pipe po natin dito na nilalatag is indicative pa lamang po siya. So, wala pa po siya sa tamang setting out ng pipe. Gusto lamang po natin ipakita dito kung papaano natin isi-set yung pipe classification na nakaayon dito sa ating topic na tinatawag na routing preferences. So, dito, kung mapapansin nyo po, nakaset pa po yung sample po kasi ni Revit to, ni software ni Revit, na hindi pa siya naka-ayon sa pipe classification. So, under po ng family, meron po dyan pipes and then pipe types. So, dito po natin isi-set up yung mga kailangan nating gawin sa settings para maayon yung mga pipe classification sa tamang discipline or trade. So dito nag-set na po tayo ng workset dito, workset na po siya sa sanitary sewer. So dito iset po natin yung sa material category, i-set po natin siya sa tamang classification ng pipe na PVC. So, set po natin sa kulay orange para namang mas makatotohanan yung kulay ng pipe. So, set lang po natin dito yung sa material category and then click po natin yung okay. So, mapapansin nyo din yung fittings na binigay ni Revit dito is hindi pa siya nakaayon dahil nakaset pa siya sa copper. So, gagawin natin siyang PVC. So, dito po sa system, sa pipe settings, i-set po natin siya dito sa plumbing and piping, pipe settings and segment sizes. So, isa-set natin siya sa PVC na kailangan nakaayon siya sa sinasabi ko na pipe classification para magtugma po siya. And then, corresponding po niyan, yung fittings naman, sloping and angle. Yung angle po dapat set po siya sa use specific angle. Bakit natin kailangan iset sa ganyan? Kasi pag hindi po natin isinet sa angle na use specific angle,
hindi ka po bibigyan ni Revit ng nasa tamang angle pag nagbumali ka na ng pipe routing. Halimbawa, naka 45 or 90 degree. Ibang ibang angle lang ibibigay sa iyo ni Revit. So napaka-importante po noon. So dito po i-set po natin siya sa dun nga sa tamang pipe classification na PVC. Hanapin lang po natin diyan yung may schedule 40 or schedule 80. Basta tsaka na natin i-discuss yung tungkol doon pag naglatag na po tayo ng separate na lesson natin or topic sa pipe setting out. So, napaka-importante po dito na isi-set po natin yung routing preferences na tinatawag. So, sa pipe segments, meaning, yun na po yung mismong length ng pipe or yung pipe mismo. So, isi-set po natin siya sa tamang classification na PVC. And then, yung pag-set po nito is pipe types, PVC and then routing preferences. So, makikita nyo dito, kailangan nating maiset yung copper, from copper to PVC. Mapapansin nyo yung sineselect ko na fittings is wala pa din sa tamang classification. So, gusto natin i-elaborate dito sa discussion natin kung paano natin itatama yung classification ng pipe. So, dito po sa under ng family, sa project browser, material category, set lang po natin dyan sa PVC type rigid, schedule 40 or schedule 80. So, yung mga dito po sa bandang kanan, yung mga background niya or yung appearance, napaka-importante po iset natin yan sa tamang material category niya. So, dito pinapakita natin na sineset natin siya sa kulay orange and then click natin yung OK. So, yung mga background dito sa baba, tsaka na po natin bigyan ng elaboration sa susunod na topic natin. So, kailangan kaakibat din po nito yung tamang view template. So, nakita nyo, naiset na po natin siya sa kulay orange na sa mga supplier is Emerald or Neltex. So, naiset na po natin siya ng kulay, pero sinasabi ko nga sa inyo, yung 5 segments is okay na siya. Pero, yung fittings dito is nakikita nyo, napapansin nyo, is iba yung ibinigay ni Revit. So, need natin po yung iset dun sa tinatawag na routing preferences. And then, meron po kasing pipe segment, yun yung pinaka-pipe. And then, yung fittings, dun na po natin siya isiset. Kailangan ay nakaset po siya dito sa routing preferences. Yung nakikita nyo po sa kaliwa, yun po yung properties. Kailangan nakatugma din po dito yun. So, dito sa elbow, i-click lang po natin doon. And then, pag walang lumalabas, gagawin po natin dyan is need nating mag-load sa mismong given na libraries ni Revit. So, dito po pinapakita ko na wala pa po siyang nakaload dito na angkop sa hinahanap nating classification. So, click lang po natin yung load and then search lang po natin dito sa given ni Revit 2024 dito sa pipe and fittings. So,
select po natin dyan PVC, and then may lalabas po dyan na classification nung elbow, may corresponding po na degree, and then select po natin yung PVC. So automatically maglo-load na po siya dito, and then itatama na natin dito sa angkop na pipe classification na tinatawag po natin. So pag na-set na po natin yan, click na po natin yung apply and then okay. So mapapansin nyo dito, pwede nating i-delete muna para ma-refresh siya, and then i-connect lang po natin yung dalawa, or yung command po is TR. Iba po yung trim sa AutoCAD, iba po yung trim dito sa Autodesk. Gagawa din po ako ng collaboration, or parang comparison ng gagawa tayo ng table ng mga, for example, objects sa AutoCAD, and then dito sa Autodesk Revit is element naman, or yung TR na trim dun sa AutoCAD, yung trim naman dito is iba po yung purpose niya. So same process po kanina. Huwag po natin kakalimutan pa naglalatag ng tubo, yung sizes and sloping. Kung slope down or slope up, and then corresponding na percentage ng sloping niya. Depende po sa inyo kung anong unit yung preferred nyo, na kung saan nyo mas kabisado yung sloping, pwedeng fractional kung dun kayo mas komportable. O ako po kasi sa percentage. Dito po mapapansin din po natin na yung fittings na T equal na 4 inches is hindi pa rin siya nakaset sa tamang classification ng tubo. So, yun po yung pinaka importante dito sa topic natin na pipe segments and pipe fittings routing preferences, na itinatama natin yung classification. Kasi bakit? Kasi po puro generic yung ibibigay sa atin ni Autodesk Revit kapag hindi po natin na-set sa tamang pipe classification or dun sa different types of piping or materials niya. So yun po yung tamang pagpapaliwanag sa aking sariling opinion. So hanapin po natin dito yung yung T equal na PVC. So same process kanina, ganun din po ang gagawin natin. Pero meron pa pong settings, or marami pang settings na kailangan dito. For example, yung pipe transition, na dapat angkop din siya dito, kasi pag naglatag na po tayo ng tubo, pag hindi nakaset sa tamang pipe classification, matik ibang pipe classification, and then minsan yung transition is naiiba kasi nga hindi pa siya nakaset dito sa napakaraming settings na kailangan natin iset bago ka maglatag ng tubo. So inuulit ko po, kailangan po nakaayon yung materyales sa bawat discipline. So nakikita nyo po yung transition doon is naiiba. So kailangan po natin i-elaborate pa yan sa susunod nating mga topic. Kailangan po nakaayon siya. So tinry po natin na i-delete siya and then i-connect. So meron pong lumalabas na transition doon na hindi pa siya nakatama. So yun po yung i-discuss natin. Maraming salamat po.